Kasama po natin ang abogado ni Zaldico, Attorney Roy Rondain. Good morning po, Attorney. Sorry to keep you waiting. Not at all. Good morning, Chacha. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, una po muna, after nitong statement na inilabas ni Zaldico, nakapag-usap na po ba kayo? Kamusta po siya ngayon? Okay naman siya. Hindi kami nag-usap na sa diretso pero nagte-text kami Mhm. kasi ang hirap makapasok recently eh. For the past 3 days, sinusubukan ko siya ma-reach ng telepono, hindi ko mapasok. So, puro text lang. Oo, But he's oo. okay. Oo, he's Okay good. naman, sir. Mas okay na po siya ngayon compared dun sa unang press con nyo na sinasabi niyo po na he's downtrodden. After nitong mga statement na inilabas niya, mas maayos po siya ngayon. Well, mas relieved yung feeling niya pero on the other hand, mas takot na rin siya. Kasi sabi ko, ba't ka naman mas takot? Sabi niya, takot nga ako nung hindi ko in-identify. Lalo nang takot ako ngayon na na-identify ko na. Sabi ko, Attorney, oo nga naman. opo. Attorney, sabi niyo po, through text kayo nag-uusap ni Mm-mm. Zaldico, tama po? Mm-mm. Opo. Correct. Bago po niya inilabas yung kanyang video last Friday, 3 parts po ito hanggang kahapon meron. Nagkaroon po ba kayo din ng ugnayan? Tinulungan niyo po siya ba sa paghahanda ng statement o sa kanya lamang po itong sarili? Hindi. Wala akong tulong doon, wala akong partisipasyon doon at all. Puro siya lang yun. In fact, nagulat ako. Nalaman ko na lang yung na merong part 1, maybe a minute, a few seconds before. Sinabi na, check upload pending. Something like that. So nalaman ko just as, yung kasabay lang nyo halos. So it was right after the video nyo lang po nakita na may ganong statement, hindi nyo siya napayuhan na wag ilabas o baguhin natin yung ganito, walang ganon na nangyari. No, no, no. Kasi ang kliyente ko, lahat ng kliyente ko, kung may gustong sabihin, hindi ko binabago kung ano yung gusto nilang sabihin. So, siya lang 'yun, alam niya 'yun. Opo, opo. Right after the Kasi video, ang kliyente naman, ang mm, kliyente mo naman or witness, siya sila naman yung may alam ng facts, hindi yes naman po. abogado eh. Kaya Oo. hindi dapat nakikialam ang abogado kung ano sasabihin ng Oo, so witness. lahat ito ay galing talaga po mismo sa dating congressman na si Zaldico. Right after the video came out, ano po ang naging advice ninyo sa inyo pong kliyente? Wala naman. Uh, In-explain ko lang sa kanya, no, especially after yung third video kahapon na sinasabi nila, bumalik ka tapos mag-submit ka ng affidavit mo. Sabi ko, eventually gagawin naman natin yan. Sinabi ko naman sa kanya noon pa before yung mga video pa eh. Sabi ko, we'll do it nung pagkaano na sa atin, pagka advantages na sa atin tactically. Ngayon, politika pa lang lahat yan eh, na bumalik ka at mag-submit ka ng affidavit. For example, narinig ko si Ombudsman Remulla kahapon or kagabi, sinasabi niya, ang insinuation, hindi niya iimbestigahan yung sinabi ni representative ko dahil hindi naman daw under oath. Hindi yun yung batas eh. Ang batas, pwede nga yung ombudsman mag-investiga ng anonymous complaint eh. Yan pa kaya. So, andyan na yung mga statements, do with them as you will. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Kung ayaw mo imbestigahan, that's on you. Oo. So, Attorney Roy, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Ang sabi nyo po, ang ibinabato nga po ngayon kay Zaldico, hindi lang ng ombudsman, maging ng Malacanang, is to come home at sabihin itong mga nasabi niya on video under oath. Sabi nyo po, gagawin yan ng aking kliyente sa tamang panahon. Kasi nakikita nyo ngayon na parang political pa lahat yung nangyayari. Tama po ba yon? Yes, at tulad nga ng sinabi ko, Chacha, kung gusto nilang gawin yung investigasyon, uh, yung ombudsman, Office of the Ombudsman, pwedeng gawin eh, without, kahit anonymous letter nga pwede. Hindi sinasabing kailangan under oath. Di ba? Imbestigahan mo, mag-open ka ng investigation number. Tapos, saka mo siya sabihin, nagbukas kami ng investigasyon. Ito yung mga respondents. Anong nalalaman mo? Mag-submit ka under oath. Yun ang rules ng ombudsman. Hindi yung antemano, hindi nila papansinin. Bakit? Yung binuksan nila na ICI complaint, sino bang complainant doon? Under oath ba? Yun ang challenge ko. Pupusta ako, hindi under oath yung ICI report. Mhm. You see? And yet, nagbukas sila ng investigation doon. Nagbukas sila ng criminal case. Oo. Yun nga yung ifa-file. Yun nga yung narinig ko ifa-file about the Marinduque ba? Mm. Oh, Mindoro po, Mindoro. Mindoro. Okay, there you go. Opo. I have serious doubts na under oath yan, ha? Opo, opo. Ang dami ko ng kaso. Ang dami ko ng kaso sa Sandigan ba sa ombudsman na hindi under oath. Yung mga referral na ni Sherwin Gatchalian yung kay Alcusi sa Malampaya, hindi Mm. under oath yun. And yet, binuksan nila ng kaso. Opo. Same thing yung kay Lloyd and Nicholas Lewis, walang under oath.
O So, ngayon, all of a sudden, kailangan under oath. Ha? so Attorney Roy, from what you're saying now, parang may concern kayo sa impartiality ng ombudsman mismo at ng ibang government agencies natin? Oo, yeah, matagal ko na sinasabi yan. Nung pumutok ito na pre-judge na yan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga, kaka-file pa lang ng ICI, sinasabi nila, we will file the case by November 25. Wala pang subpoena, wala pang counter affidavit, ifa-file na. Mm. So may finding na may probable cause. O bakit pa kami magka-file ng counter affidavit? Hindi naman nila babasahin. Oo. So yun din po ang advice nyo sa inyong kliyente na pag-uusapan nyo kung kailan talaga siya babalik dito para sabihin lahat ng kanyang nasabi sa video under oath kahit pa sinasabi ng ombudsman mismo na magbibigay po sila ng proteksyon kay Zaldico. Sinabi, yes. The short answer is yes. Yes. So, Pero alam mo yung sinasabi din ng Office of Ombudsman, yung gobyerno na poproteksyonan nila, paano nila poproteksyonan? Yan ang tinatanong niya. Anong guarantee niyan? Anong guarantee? Salita lang? Kung barilin yun, anong sasabihin ng gobyerno? Oops, sorry, we tried our best. Ganun lang ba yun? So, hindi kayo masyadong, kumbaga, ipalagay dun sa mga salita na binitawan na mabibigyan po siya ng proteksyon. Ako hindi, pero hindi naman ang feeling ko importante. Ang feeling yung kliyente, yung target. Kung siya hindi mapalagay dahil nga takot na takot siya. Ngayon, alam na natin kung kanino siya natatakot, di ba? Tapos, yung mga taong yun na magsasabi, we guarantee your safety, sa inyo nga ako takot eh. Puntahan ko lang po yung naging pahayag ni Zaldico since babanggit nyo na po yung statement niya. Ang ilan po kasi sa napansin ng mga tumingin dito po sa inilabas niya pong mga information, bakit daw po yung parang wala doon sa mga inilabas niya na ebidensya, wala po doon yung mga proyekto involving yung mga kumpanya linked to Zaldico. Ano po ang tugon niyo doon? Wala doon yung mga kasi hindi nga like yung SunWest, hindi nga siya part ng SunWest eh. Kaya bayaan mo na yung SunWest mag-defend ng mga kaso sa kanila. Hindi ko wala akong concern doon. Kaya iyan nga isang problema, linilink nga siya doon sa mga contractor na na-involved doon sa mga project. I keep saying, ang congressman walang pakialam sa implementation. Executive yan at contractor ang nag-i-implement. Pero gaano po Walang congressman. Oo, wala siyang kinalaman dito sa SunWest, sa High Tone, kaya hindi na po isinama doon sa mga ipinakita. Oo. Pero gaano po ba katibay yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico aside po doon sa mga nauna ng litrato na inilabas niya rin sa video? Matibay na matibay. And you have seen it, attorney. Alam niyo na po kung anong mga ebidensya tong hawak niya. Yes. Hindi ko alam na maglalabas na siya ng statement. I had a feeling na someday lalabas yan. Di ba kasi sabi ko nga, eventually magbibigay siya ng sworn testimony, hindi ba? Hindi ko lang alam na gagawin na niya this weekend. At saka hindi ko alam kung ano yung mga ilalabas niya ngayon. Pero nakita ko na pinakita niya sa akin yung maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto. Pero yung nakita ko, whether kompleto or hindi, matibay na matibay. Oo. Kung pwede lang po naming malaman, attorney, ano pong mga ebidensya ang nakita nyo na aside from the photos? Meron po ba mga text messages na magpapatunay halimbawa no sinasabi na may banta sa buhay niya o iba pa na may kinalaman dito sa utos daw ng Pangulo na may kinalaman din kay Speaker Martin Romualdez? Meron po lahat iyon? May text messages, may resibo, meron pa mga photograph, may video. May video? May video. Oo. Anong video po? Hintayin na natin siya. Kasi like I said, hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto at hindi ko alam kung ano yung gusto niya ilabas at this time. Is there Eventually, yes po. Is there a phone call between Zaldico and si dating House Speaker Martin Romualdez and even yung binabanggit niya po na kay DBM Secretary Amenna Pangandaman? Maraming phone call pero ang so far ang sinasabi niya na ang linalabas niya is face to face hindi phone call. Okay, pero yung binabanggit niyo po na mga ebidensya, you're very confident na talagang this will stand in court, lahat ng mga nauna niya ng pahayag mas magpapatibay pa pag inilabas niya na ito?
Yes, kaya hindi naman ito first time ko sasabihin na Mm. confident ako, na kung umabot sa korte 'to. Hindi dapat umabot, I still contend that, pero kung may kumpiyansa ako na kung umabot man, ito matibay yung yung posisyon niya. Oo. Puntahan ko rin po yung sinabi ni Zaldico na sinasabi niya, wala pong pera na napunta sa akin. Meron din po bang mga Hmm. ebidensya na magpapatunay dito sa sinasabi niyang ito? Meron, meron. Ano May po resibo ito? at may ibang Ano pong ebidensya ito na magpapakita na talagang malinis po si Zaldi, walang natanggap na kickback? resibo, meron siyang mga resibo. Anong klaseng resibo po ito, attorney? Ah, basta resibo, bayaan na natin siya na Mhm, mhm. bayaan na natin na siya magkuwento. Opo. Hindi dapat ang abogado nagkukuwento, Yes po. witness dapat ang nagkukuwento. Oo. Number 1 rule namin 'yan sa litigation, Oo. Yun pong binabanggit ninyo na sabi nyo nga po meron siyang hawak. Sabi nyo in due time, lahat to ilalabas ni Zaldi. Is there going to be another video? O yung due time na yan, pag-uwi niya na dito sa bansa at handa na siyang harapin lahat po ng iniuugnay sa kanyang pangalan? Ang sabi niya dun sa ending ng part 3, 'di ba? Sabi niya meron pang susunod, Yes po. or was that part 2? Part I think part 3 sinabi niya. Part 3, sinabi niya nga po. So, you're Oo, aware, there you attorney, that there will be another video coming out? Only because he said so. Mhm. Pero wala po siyang Again, Oo, pero wala po siyang after binabanggit kumbaga beforehand pa sa inyo na attorney, may ilalabas ako, dapat ko pa bang ilabas ito? Wala pong ganung usapan. wala kaming gano'n. Wala kaming Opo. gano'n. Ayoko rin makialam, Mm. Kasi like I said, ang rule ko, it's always it should always be the witness telling the story. Yung Yeah. testigo dapat ang nagkukuwento, hindi abogado, Oo. Attorney, 'di ba? At opo. saka this is very important, importante ito. Kung yung witness nagsasabi ng totoo, bakit mo isa-censor? Mhm, mhm. 'Di ba? Bakit mo i-a-adjust yung storya niya? Bayaan mo siyang magkuwento. Oo. Kaya nga yan din ang sinasabi ko, yan din ang reaction ko sa gobyerno, Oo. Sabihin mo na lahat, depensahan niyo. Kung ano yung depensahan, okay lang. Kasi yung sinasabi na labas mo na lahat, hindi kailangan, Kung meron kang totoo na depensa, na factual defense na totoo, hindi mo kailangan marinig yung buo, Puwede ka naman mag-react ng sa every allegation, Alam mo kung Mhm, ba't gusto nilang buo? Kasi gusto nilang tahiin yung narrative nila na isang buo para maging consistent with each other. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan tahiin, mhm, Lalabas at lalabas yung totoo, consistent. mhm. Napag-uusapan po ba kung kailan siya uuwi ng Pilipinas? Hindi Hindi pa. rin. Kasi Mhm. not immediately, not in the immediate future. Oo. Takot nga siya, Oo. Takot siya talaga. Oo. Takot po siya dun po sa nabanggit din sa video. Takot siya well, hindi lang yun. Ako, natatakot din ako sa vigilante kasi despite yung mga explanation na ginawa na niya, explanation na ginawa ko rin, marami pa rin galit, yung mga ayaw maniwala sa ebidensya. So, that's where we are. Takot pa rin siya. Oo. So, wala pa na pag-uusapan kung ito pong mga sinabi niya ay anytime soon will be under oath at haharap sa Senado o di kaya naman po sa ibang ahensya ng gobyerno o sa korte. That's correct. Hindi natin alam But kung ano. if ever man po na bumalik siya dito, napag-usapan po ba kung handa po siyang sabihin lahat ng nasa video under oath? Absolutely. Absolutely. Kapag po nakakausap niyo si Zaldico, kung kayo po mismo bilang abogado niya, merong kayong trust issues no, sa different government agencies natin handling this case, si Zaldico po ba may pinagtitiwala ang ahensya na kung uuwi man siya, doon siya pupunta para isiwalat po lahat ito? Alam mo, hindi ko pa natanong yan. Good point. Tatanong ko sa kanya. Yeah, kasi parang I will ask him. yes po. Senado po kaya, nababanggit niya po ba yan? Hindi. Hindi pa namin pinag-usapan yung anggulo na yan. But that's a good point. I should ask him. Attorney, ano po ang tugon ninyo dito sa sinasabi ng Malacanang na may conflicting daw po dito sa statement na inilabas ni Zaldico maging doon sa mga larawan? Kasi parang sinasabi po nila na yung ibang mga pictures ng mga luggages, 2024 yung nakalagay. But ang pinag-uusapan daw po natin is the 2025 budget. Parang nauna yung pag-deliver bago mismo yung deliberation dun sa budget. Hintayin na lang nila yung susunod.
So may kaakibat din po na resibo yun at ebidensya. Anong ibig sabihin na akibat? Kumbaga- Supporting? Ay, Yes. Supporting, yes po. Sorry, Yes. attorney. Yes. May kasama Yes. pong supporting evidences yung mga Lahat. nauna ng pahayag niya. Oo, dito po Lahat. yes po. Since nandun po tayo sa sinasabi ng Malacanang, particularly sinasabi po ni Secretary Dave Gomez na puro lamang daw hearsay ito pong nabanggit ni Zaldico. Hindi daw nagbago ang script. At ang challenge nila once again, umuwi ka, pumirma ng statement under oath, harapin mo ang musika. Yun po ang banggit. Ano pong tugon nyo dito, attorney? Hindi hearsay yun. Hindi ko alam kung anong definition niya ng hearsay. Kasi sinasabi niya yung usapan eh. The witness is testifying kung anong pinag-usapan nila. Hindi yung hearsay. Attorney, bakit nga po ba ngayon lang nagsalita si Zaldico? Bakit po hindi nung nandito pa siya sa Pilipinas? Ay, hindi. Like I said, di pa kami nag-uusap ng matagalan. No? Puro text lang. Verify ko lang, totoo ba ito? Or AI ito? Ikaw pa nagpalabas ito? Yan lang. Hanggang doon na kami. Pero natanong na rin ako niyan. I can only, ang surmise, Wari ko is masyado nang tinulak nila eh. Na sabi niya, kailangan malaman na ito. Just in case may mangyari sa akin. Mhm. Sabi niya, kailangan malaman na yun. Sinabi rin niya yun, di ba? Sa video part 1, I Yes think. po, Diba? yes Sinabi po. niya, kung mangyari sa akin, dapat malaman ng tao yung totoo. Maniwala kayo o hindi, that's on you. Diba? Hindi mo naman mafufuwersa isang tao or several people na maniwala sa sinasabi mo. Opo. Attorney, magandang umaga po. No? Sisingit lang po ako sa ilang pong Hi katanungan. Ted, kumusta ka Opo. na? Mabuti po. Good to see you again, Attorney. Good to Opo. see you again. Okay, Attorney, yung nga pong part 3 no, sa kanyang video, sabi niya, March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa aming mga meeting that he will shoot me if I will talk. March po ito. Bakit po nung panahon na iyon, hindi na siya agad nagsabi nitong mga binabanggit niya ngayon? Maybe because sinabi, he will shoot me if I talk. Mhm. I don't know. State of mind yun, Ted. Hindi ko alam yung state of mind niya. Basta, I can tell you na talagang nung pumuputok-putok na to, kinabahan na siya. Kasi, you can imagine kung bakit, di ba? Kasi ang babanggain mo, the most powerful forces in the land. So, I can imagine. Binabanggit po din ni Ginoong Saldico, na siya lamang ang nagiging daan para kumita ang sila Romualdez at saka sila Marcos umano dito nga sa kickbackan sa mga insertions. If you are going to go back sa inyo pong naunang mga panayam, attorney, ang sinasabi po ninyo doon sa mga aligasyon ng insertion ng inyong umano'y kliyente nga during the 2025 budget na wala namang illegal sa insertions per se. Pero this time po, ang sinasabi ng inyong kliyente, doon pa lang sa insertion na ginawa umano ng presidente, may kitaan na. Paano po natin pwede kaya ma-reconcile yun? Yung insertion per se, talagang I still stand by that, Ted, no? Na hindi yun illegal kasi everyone does it. Basta ma-implement. At saka walang gimmick-gimmick on the side. Opo. Ang sinasabi niya ngayon, pinilit yung insertion na yun, pagkatapos kumita pa. Now, whether or not na-implement yun, hindi ko alam. Whether substandard yun, hindi ko alam. Basta ang point niya lang dun is talagang meron ng intention to kumikback ng 25%. Yun yung illegal, not the insertion. Opo. Pero Yung kickback. opo. Pero doon sa aligasyon against your client na nagkaroon umano ng insertion, hango din po sa mga sworn statement ng ilang taga DPWH, nag-insert si Saldico pero wala siyang kinita, kumbaga ganon. Itong issue na ito, itong 100. Opo, Yun lang 100 yung billion. inamin niya na insertion. Opo. 100 billion, correct. Opo, Correct. pero doon sa Wala sa- kasi po dito po sa kung babalikan ko lang po ay ito pong statement Sure, nitong itong si Alcantara, laban kay Congressman Saldico, sinasabi niya nagkaroon po ng mga naging proponent ang inyong kliyente sa 426 flood control projects, particularly in Bulacan, in the amount of 35.024 billion pesos. So, Okay. kapag po natin pinagbasihan ang statement na wala namang
problema sa insertions per se, pero dito po sinasabi din nga ito po ay proyekto na kung saan ang inyong kliyente ay proponent at na-insert din po ito dito po sa ating pambansang budget. So dito po walang kinita ang inyong kliyente. Wala. Wala. Ted, hindi ko kino-concede yan na nag-insert siya dyan ng 35 billion. Ha? I-verify ko yan. Balikan kita dyan. Okay. Pero kung ang question is may kinita ba siya, the answer is hindi. Wala siyang kinita. Okay. So, dito nga po sa kanyang statement, sabi niya na sa lahat ng ito, wala akong kinita. So, lumalabas po na bagman lang siya nila Romualdez at saka ni Pangulong Marcos at pumayag lang siya mula noon hanggang sa kanyang paglitaw ngayon na naging bagman lang siya. Hindi, wag natin sabihin bagman. Yung bagman kasi humahawak ng pera para matago eh. Pass-through lang siya. Naging delivery lang siya. Okay. Delivery agency lang siya. Okay. Di ba? Yung sabi nga niya, vinalidate din niya eh. Na sabi nung, di ko matandaan yung pangalan, si Mr. Gutesa at saka yung dalawang santo. Mark and Paul. Di ba sinabi niya sila nag-deliver? So ginamit lang yung mga tao niya para mag-deliver sa Forbes at sa Malacanang. So hindi niya hinawakan yung pera. Opo. So kung ganun po sir, sa kanya hong pagkatao, sabi nga ninyo sa inyo pong unang panayam, mayaman na ito, bilyonaryo na ito. 44 nga ang kanyang kumpanya na deklarado doon sa kanyang salin eh. So sa kanyang pagkatao, bilyonaryo na siya, pumayag siya na siya ang conduit dito sa kickbackan na ito. Ganun po. Alam mo na, I imagine na hindi pa rin namin napapag-usapan yan, hindi pa namin na-dissect yan completely. I imagine na nadala na lang siya because chairman siya ng appropriations, pagkatapos sa kanya pinadaan. If he's guilty of anything, sa akin today, ang judgment, if he's guilty of anything, it's yung lack of strength to resist. Dapat na-resist niya yun eh. At kailan nagsimula yung kanyang pagiging, kung ayaw po ng term na bagman, ay kolektor ng kickback umano ni Romualdez sa ni Pangulong Marcos? Again, Ted, hindi niya kinolekta, pinadaan lang sa kanya. So, para malinaw lang yun, kasi ayoko matrap dun sa semantics eh. I'm guessing, kasi may mga picture nga siya noong 2024, di ba? Na deliveries. So I'm guessing at the latest 2024. Sorry, not at the latest. As early as 2024. Kung meron 2023, 2022, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakita yung, hindi ko memoryado yung ebidensya. Okay, sige po. So, again, para lang ho natin, kumbaga magkaroon tayo ng picture dito po sa kinikwento ng inyong kliyente at saka yung ating mga napanood na po't napakinggan sa mga nagdaang hearing attorney. So, kung hindi siya ang kumolekta, lumalabas na totoo ang kwento nila Hernandez and Alcantara na naghatid sila dito sa condominium sa Taguig at maging dito sa bahay po sa Pasig ni Congressman Ko at tinanggap umano ng mga tao nitong si Paul Estrada at itong isang Mark Tiksay na ito yung pera at pagdating ng pera sa bahay ni Ko, si Ko ang naghatid naman sa bahay ni Romualdez at saka ni Pangulong Marcos diyan sa Malacanang? Hindi ko alam, Ted. Hindi ko alam kung saan yung drop-off point. But I understand what you're saying na sa akin, it would be safe to assume na dun nga sa bahay niya. Sa Valle Verde ba yun? Or isang condo? Pero again, hindi siya naghatid. Yung mga tao niyang naghatid. Wala siyang fingerprint whatsoever dyan sa cash na yan. I mean that figuratively and no? Kasi hindi ka sa kanya, pinas through lang. Ang sinabi nga niya doon sa statement niya, ginamit yung mga tao ko para mag-deliver. Opo. So, sabi nga po ninyo, depende na po yan sa nakikinig kung maniniwala sila o hindi. Opo. Pero, paano po kami maniniwala sa inyong kliyente na ganun po ang naging trabaho niya, no? Congressman siya, pagkatapos may mga identified na mga projects and then nag-a-advance yung contractor, inihahatid ng DPWH personnel sa kanya at siya ang hindi siya mismo naghahatid, siya nag-uutos lang para ihatid
dito kay Ginoong Romualdez at kay Pangulong Marcos. Nang wala siyang kinikita kahit 5 magmula noon Ah, hanggang itong oo. paglantad niya. Oo. Hindi ko alam, Ted, Mm. kasi Mm. yung sinabi niya ginamit lang yung mga tao niya, eh. Mm. Mm. I'm not sure na in advance sa kanya. Basta ang sinabi lang niya na yung kickback dun sa 100 billion na insertion na yun, Mm. pinadaan lang sa kanya. Yung Mm. mga detalye nun, hindi ko pa alam. Give me time, balikan din kita dyan. Opo. I Opo. understand what you're saying, eh, na Mm. hindi kompleto yung storya. Hindi kompleto yung kwento. I understand. Mm. Sige, Opo. tatanungin ko sa kanya pag may chance ako makausap siya at kompletuhin ko para sa'yo. Attorney, meron pa yatang paparating na Kasi part. gusto ko maniwala ka sa akin, eh. Kaya gusto ko rin i-fill in the blanks, eh. Opo, opo. Yes sir, yes sir. At hindi lang ho, ako, no, kundi ang nakikinig sa atin para po ma-establish yung, kumbaga po, hindi naman maitatanggi, yung nasirang Yes. credibility, no, ng inyong kliyente nga Yes. dahil for the longest time tahimik siya. Ngayon lang po siya Yes. nagsalita. Okay. So attorney, Yes. meron pa daw hong part for ito. Bakit po ba chap-chap ang kanyang statement na ang dating po sa iba, parang ang dating sa iba he's manipulating the minds of the people at para bagang ano ito, no, ginagawa na pong teleserye na may paabang-abang pa tayo at hindi na lang po ito isang bagsak kung talagang siya'y nagsasabi po ng katotohanan. Hindi ko alam, Ted. Hindi ko alam what's state of mind na naman yan. Hindi ko alam. But kung if I were to take a guess, kung magsa-speculate lang ako, I'm imagining kasi info overload, eh. Diba, ako mismo, pag nag-interview ako ng testigo, na-info overload ako after 30 minutes, 1 hour, eh. So gusto niya, I imagine, gusto niya, etong nangyari, mabigat ito na storya, i-absorb niyo muna yan, then balikan ko kayo bukas. Mm-mm. Kwento ko sa inyo bukas. Mm-mm. Diba? Mhm. I imagine, again, I'm not saying na yan nga yung state of mind niya. Ang sinasabi niya po, no, yung March 20 pa lang, 2025, I'm sorry, meron na humbanta sa buhay niya. Umalis daw siya noong July 19. Opo. Okay, mali nga ako. Akala Opo. ko February siya umalis, eh. I take that back. Opo. Meron po kasing pero ang sinasabi po nga kasi maging actually ang Rappler po naglabas nga ng story dito at sinasabi nga nila ang report, no, sa Congress, nakakuha siya ng travel authority after na DASONA. Kumbaga after na po nang pumutok itong isyong ito. Doon pa lang po sa mga kwento ho ng kasi po actually bumalik siya, eh. Pagkatapos niya mag-Amerika, bumalik para ho sa campaign at eleksyon. Bumoto pa nga siya, eh, dito po sa Bicol. So ito hong mga inconsistency po sa mga petsa na sinasabi. Ano ho ang kwento ng inyong kliyente dito? Kasi importante po ito para po lamang sa kredibilidad po ng inyong kliyente, attorney. Okay, well, let's make it clear na yung inconsistency was mine. Ako yung nagsabi na umalis siya ng February na bago magkasona. The error was mine. Like I said, Okay. before you even asked the question, sabi ko mali ako, I take it back. Mhm. Now, yung wala naman siyang kwento sa akin tungkol sa timing. Hindi naman niya ako kinorekt. Mhm. I'll take that up with him. But ano pa rin, yung ang feeling niya pa rin is may threat sa kanya. Wag na natin pansinin yung kung kailan nangyari yun. The fact is ngayon, may feeling siya na may threat sa kanya. And number 2, ang principal reason naman talaga ng pag-alis niya is yung kanyang medical exam. Opo. So, hindi naman para tumakas, eh. Nakakalimutan natin yun. Yun yung primary reason. Nagbigay na nga ako ng mga medical records sa Senado. I was hoping na hindi ilalabas yung medical records para kay Senator Lacson lang dapat yun, eh. Although, again, hindi ko naman nalagay sa letter na please do not release. So, Opo. ako na rin na may kasalanan. No? But andun na, eh. Hindi pa rin naniniwala mga ibang tao. Wala na akong magagawa doon, di ba? Opo. Kung pati dokumento, di ka naniniwala, what will convince you? Sige po. So sa ngayon po, attorney, no, ano ang, kung mamarapatin po ninyo, if you're at liberty po to tell us, sa ngayon, meron bang posibilidad na mag-acquire na po ng ibang citizenship sa Ginoong Ko para ho kahit nakansilahin pa ang kanyang pasaporte ay hindi siya maobligang bumalik ng Pilipinas?
Hindi ko alam kung may plano siyang ganyan. I'm guessing wala naman because from yung tenor ng usapan namin, babalik siya eh. So, hindi ko imagine kung bakit niya gagawin yun. Kasi po mukhang hindi na po malayo kung totoo ang sinasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang press con nung Friday at ni Ombudsman Remulla na pagsampa ng kasong kriminal, they will file a petition to cancel the passport of your client. Sure, labanan ko. Marami pa naman remedyo dyan. Opo. Pero kung Marami pang remedyo. opo. Pero kung sakasakali po, attorney, na ito ho naman po advance lang na adelantadong kaisipan. Kung sakasakali po na ipakansila ang pasaporte ng inyo pong kliyente, hindi nyo lang ito tatanggapin ng gano'n na lang? Talagang lalabanan nyo pa ito Yeah. para hindi makancel? Yes, of course. Meron pa yung mga superior, yung mga appellate courts eh. So, alam mo, Ted, iniisip ko, ganun ba kadali kumuha ng citizenship? Parang ganun na lang na parang punta ako sa Amerika, bigyan mo naman ako Trump ng American citizenship. Palagay ko Di ba, ang sabi ho yata sa Amerika ngayon, mahirap kasi nagkakahulihan Yeah. nga ngayon doon eh. Pero ang sabi po ng iba, meron daw ho mga madaling mga lugar, sabi po nila sa ilang pong African countries, pwede daw po makakuha agad-agad, lalo na pag marami kang pera. I don't know. Yeah, well, mag-apply tayo. Attorney Roy, I'm joking. balikan I'm ko lang joking. po yung sinasabi rin ni Sir Ted kanina kasi nga itong si Zaldico, even in your press con sinasabi nyo, mayaman na yan bago pa siya naging Yes. kongresista. Ngayon po, Yes. kung siya ay hindi natin dapat tawagin na bagman dahil nga nag-pass through lang yung pera sa kanya, ginamit lang na tagahatid yung kanyang mga tauhan nitong Yeah. mga kickbackan, bakit po kaya papayag siya na ma-involve sa ganong klaseng scheme na pwedeng madungisan nga ang pangalan niya nang wala po siyang natatanggap? Yun na nga. Yun na nga sinasabi ko. Kung guilty siya of anything, yung lack of strength to resist that. Diba? Dapat nakita niya yun eh. na Lack pwedeng of pumutok. strength, tama po ba, to resist itong To inuutos sa kanya? resist. Oo. Lahat naman, hindi ko matagalog eh, but yung human frailties natin eh, di ba? Sometimes we get carried away, ginagawa natin yung hindi natin napapag-isipan masyado kung ano nangyayari. I'm sure nangyari na sa inyo yan, nangyari na sa akin maraming beses yan. So, may kasalanan siya, but it's, we shouldn't be too harsh. Kasi human frailty nga eh. Mhm. And he lost a lot of weight. Nakita po namin dun sa video. Oh, he did, no? Malaking pinayat niya. Talagang worried, talagang takot. Kaya maniniwala kayo that it's not in his mind eh. Kasi Sige po. meron siyang Okay. physiological na manifestation eh. Opo. Na Sige po. disturbed siya. Opo, sige po. So, attorney, ngayon po sa mga nakikinig sa amin, no, talaga pong ang dalangin ng marami ay bumalik si Zaldico dito, harapin ang kasong ito, at kung totoo sinasabi niya, maglabas ko ng prueba at dumaan nga po ang lahat sa due process. Although kaninyo, Yes. meron pong existing na death threat. Pero kung lalabanan pa daw ho ninyo, yung usapin po ng passport cancellation, talaga daw ho mukhang ayaw niyang umuwi kasi nga baka ho eventually nga sa tindi din po ng mga ebidensya laban sa inyong kliyente mauuna siyang makukulong. Yan ang hindi nakikita ng maraming tao, Ted eh. Ang ifa-file ni Ombudsman Remulla is a non-bailable offense. So day 1 pa lang, may aresto na yan. Day 1 pa lang, kulong na yan. Ginawa nila yan kay Gloria Arroyo, ginawa nila yan kay Leila de Lima, ginawa nila yan everywhere else na gusto lang nila. Ang objective ng mga kasong ganyan is makulong ka na kahit na inosente ka eh. Which is what happened, di ba? Napawalang sala si President Arroyo, si then Senator de Lima, napawalang sala rin. Feeling nila nanalo na sila dahil nakulong na ng many years eh. Yan ang gagawin na yan ang objective ng gobyerno ngayon. Filean si Zaldico ng non-bailable offense, ikulong natin ng 10-15 years yan habang naglilitis tayo. In the end, mapuprove ko na inosente siya, but in the meantime, nakulong na siya ng 10 taon. If he's lucky, if he's unlucky, which is my fear, no, papatayin yan sa loob. Papatayin yan. Maniwala ka sa akin. Opo.
Sige, so, Yan. opo, Yan sige. ang sinasabi. Madaling sabihin, harapin mo. Mm. Madaling sabihin yan kung hindi ka ikukulong eh. Mm. Sige, bigyan nila ng bail, i-quarantine nila ng bail habang naglilitis. Pauwiin ko ngayon yan. You see, hindi nila gagawin yan. Remember, bail is to guarantee that you will appear. Opo, So opo. kung nasa Pilipinas ka na at Opo. naka-house Opo. arrest, for example, Pero attorney, pwede na. kayo po naman kung tawagin nga ninyo sa inyong profession ay officer of the court, di ba? I mean, that's right. hindi ba kayo nagtitiwala sa ating sandigan bayan na kapag po nagsampa ng kaukulang kaso ang ombudsman, dadaan pa naman sa pagsusuri yan kung talagang matibay ang ebidensya, hindi magpapiyansa, hindi papayagan ng piyansa. Pero kung may dumpong butas sa kanyang kaso, papayagan ng hukuman. Wala ba kayong tiwala sa ating pong hudikatura, attorney? O, nagtitiwala ako sa sandigan. Hindi ako nagtitiwala sa ombudsman. Sa sandigan, oo. Pero para makakuha siya ng bail, merong bail hearing instead. Ang tagal din yan. Mm-hmm. Matagal din yan. From my experience, taon din yan. So, in the meantime, nakakulong. Alam mo, merong isang saying na talagang naniniwala ko. If you put an innocent man in jail, even for a day, the system has already failed. Yan ang isipin naman ng ibang tao na nagsasabi na umuwi ka at harapin mo. Ang dali magsabi pag walang threat sa'yo ikulong eh. Opo. Sige po. Pero pag may threat na, lahat yan. Ang Ah. dami ng malalaking tao na ginawa yan, nag-evade. And na-vindicate sila. In the end, na-dismiss yung kaso. Sinabi, hinaharas lang nyo itong taong ito. Opo. Ang Sige dami. po. Ganyan. Sige po. So attorney, kung sakasakali po, muli kami makikipag sa inyo, talastasan dito po sa panig po ng inyong kliyente at ang amin po lamang ngayon nga ay ito nga po reaksyon ng mga tagapakinig sa namin. Ang karamihan nga po ay sinasabi na hindi nga naniniwala po sa inyong kliyente na walang kinita, na talaga namang umiiwas lang umuwi dahil nga sa pananagutan. Ano lang po inyong maiksing mensahe po sa ganyan? Hintayin ho sana natin yung ebidensya. Huwag tayo maniwala sa speculation kasi yung sabi ko na nga ang training ng utak ko is evidence-based talaga eh. Madali hong mainis sa tao lalo na pag hindi natin nakikita lahat. So hintayin lang natin, let's try to be fair. Yun lang. Okay. Sige po. So sa uulitin po, Attorney Rondain, at muli po, salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you, Ted. Chacha, I'll see you again. Apo, thank you. Abogado po ni Ginoong Zaldico, Roy Rondain. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!